Good morning guys, welcome to another journey, another day of becoming a full-time trader. Welcome to my channel. And now, ito, nakaready na ako. Kita nyo naman kanina, ganoon lang ginawa ko, nag-toothbrush. Tapos nagbihis na kasi mamaya pa naman ako maliligo. So now, magkuha tayo ng ating sinampay kahapon. Ayan, laban ko kahapon. Mga madumi na. I mean marikabok kasi kahapon tawag dito marikabok, so dyan lang kayo mo. So yun guys, tapos tayo mga tupi naman. So maray ikikwento nga pala ako, maraming nangyari sa train ko kahapon. So masusurprise kayo pagka nalaman nyo. Tayo. So ayun guys, mga nagtutupi ako, ikwento ko sa inyo yung nangyari sa aking trade. So
from 100, kailan ba yun last natin 170 or 50, nag-down tayo ng nag-down tayo ng 21. So na-overtrade ako from 100 go down to going down to 21,000. So hindi tayo nag-stop. I mean, hindi naman masama din tayo nag-stop doon sa kasi nga meron tayong BTC USD na pwede i-trade. But the thing is, likabog guys, ilang tayo na kontento doon sa one trade sa isang araw. So ngayon, we will try to bring back the amount that we lost. So punta tayo sa sakyan, magpa-init na tayo ng sasakyan. So ayun guys, nandito na tayo sa car. Painit lang ako ng konti. Tapos papakita ko sa inyo ang aking trades na pinakita ko sa inyo last Friday. Diba? I told you na yung price would be go up or go down doon sa mga lines na nilagay ko. But first, Thursday may trade pa ako na sell noon. Tapos kinancel ko, na-reverse ko siya into buy. So naging vice versa siya. And yung 3 flat ko na nilagay, na loss lahat yon. So swipe talaga yun yung BTC pababa. Ngayon guys, malaki yung lot size natin. Okay, malaki yung lot size natin. That's why bumaba tayo ng ganun kababa. I will let you see sa chart mamaya kung ano yung nangyari. And I feel I feel hurt. Totoo yun. Kumbaga parang I regret na hindi ako nag-stick doon sa ginawa kong rule dun sa plan. Kita niyo ba ako? Papatras lang ako dun sa sakyan. So ayan, naghihintay ako ng mga bata. So habang naghihintay tayo, magchika muna tayo. So ayun guys, yung lot size sa BTC na ginamit ko is 15 and 5 ay 2,500, 25 sa gold. So last week meron din tayong mga na take profit, but last week as in loss yung nakuha natin. Now tanong, titigil ba? Syempre hindi mo tayo titigil kasi it's a part of process of backtesting and doing mistakes. Kapag hindi ka talaga nagkakamali, hindi mo makikita kung saan ka nagkamali, paano mo mababago. Okay, so I will let you see sa trade ko nung nakaraang Sabado at Linggo.
Okay. So nag-plot lang ako ngayon ng tumatawag na yung aking ano lang. Guys, wait lang. Sagutin ko muna to. So yun guys, kakatid natin ng ating isang estudyante na may exam. Mabalik naman tayo sa bahay para sunduin yung mga bata. So ayun, medyo nakakalungkot yung actions na ginawa ko towards sa pag-trade. But ika nga, hindi mo kailangan ma-stuck dun sa emosyon na yun kasi nga walang pakialam yung market, and at the same time yung market gagalaw at gagalaw, so walang emotion sa market, so ikaw lang yung nagbibigay ng ano. Kaya nga mahirap maging disiplina guys sa ganyang ano. So wala kang dapat ditong i-blame kundi sarili mo, kasi nga ikaw lang naman yung nag-decision kung mag-e-entry ka ba o hindi, or kung ilang lot size lang yung gagamitin mo. So proper risk management talaga yung kailangan dito, and at the same time discipline, psychology, yun. So marami. So sa trading it is not only the money, kumbaga the growth or ang tawag dito, process. Kasi kung hindi mo pagdadaanan yung maganong mistake, hindi ka matututo. So ako marami na akong mistake, and until now that mistake hindi pa siya nawawala. Okay, so sa demo account kasi pwede mong ulit-ulitin, but until when, diba? So a big example ako, pero marami ng traders talaga yung nagsasabi na ang pinakang profitable ano mo dito pag nag-start ka 5 years, 3 to 5 years. So ano na yun, kumbaga yung 2 years mo, 3 years mo, napaka ano na yun pagka nagpa-profit ka na nun. Kumbaga mabilis mong na ano yung disiplina sa sarili mo. So maraming ano talaga na kailangan mong magbabad sa chart, but sa ano ko, sitwasyon ko, hindi ko inaano na kailangan kong magbabad kasi may spare time lang kung dapat kong gamitin. So i-take advantage lang natin yung mga ganong ano sitwasyon. So ayun guys, meron pa tayong still 21,000, and we will see how we will trade it na ma-compound natin. So sabi nga nila dapat daw tinitreat mo ng pera o totoong pera yung demo account. So ayun nga, nakakapanghinayang kasi isipin mo I feel hurt dun sa paper trading na hindi naman siya totoong money. Diba? So iniisip ko, what if totoong money pa? Kasi sa totoong money guys, pagka once na I feel something na kailangan ko mag-stop na talaga ako until such time nung matalo lang ako ng sobrang laki. So hindi na ako nag-real account ngayon, kaya nagde-demo lang muna ako. So ayun guys, papakita ko sa inyo mamaya yung trade ko for the last 3 days. Ang simulan natin is Friday. Yung sa Friday ko, Saturday tsaka Sunday. BTC kasi yun. Yung sa Friday okay lang kasi wala naman na ano ang gold. Sa BTC USD.
Ito pa ako. Anyway, it's another day. We can start again. Ngayon lang talaga. Forget and move on, start again. So, I'll see you later, guys. So, ayan guys. Nandito na ako sa bahay. Papakita ko sa inyo yung ano. Kasi wala pa naman yung mga estudyante. Papakita ko sa inyo yung trade ko nung last Friday. Okay, so check muna natin. May available balance is 21,000. Okay, so ang aking history, as you can see, kanina tong madaling araw ay umaga. Okay, kaninang umaga yan, sa 7 nag-trade ako. Nag-trade ako ng mga 3 kasi nagising ako ng 3 AM. So, na-SL siya ng alas 7 media. And then, sa BTC naman, na-take profit siya. Ayan, 6. So, kung makikita nyo na guys, ito. Ayan, makikita nyo. Na yan, kanina din yan. Ito, 10 din. 10. See, 10. Oh, yan. Yan agad yung aking pinakamalaking stop loss. Ayan. Ngayong 10. Ayan, 10. March 10. So, ilan na yung loss natin? Kasi kagabi nag-trade ako ng madaling araw. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, di 4 lang pala. 9 na to eh. Ito na yung kahapon. Ayan. So, kung makikita nyo dito, last week, yan na yung mga profit natin. Tapos, yung ating stop loss is sobrang, last Friday, naka-profit tayo ng ganito. But still, nag-trade pa rin ako. So, the thing is, I'm not doing consistent sa, setup. And after that, tawag dito, kumbaga hindi natin nasusunod ng maayos yung strategy natin, and nadidisiplina na yung sarili natin o sarili ko. So now we have isang entry lang to guys. Okay, so we will just look for a good setup and entry para sa ating trade. So ngayong araw, ito yung trade ko. Okay, sinet up ko to bandang alas 7:30. Ayan, kung makikita nyo sa BTC. Okay, there's a huge sell. Okay, there's a huge sell nung nakaraan 3 araw. Tingnan nyo guys. So dito tayo, sabi ko nga, diba, if there's a probability na sa 4 hours tayo. Sabi ko nung Friday, nasa sell, pero the same time kasi pwede rin siya maging buy kasi nga meron siya rin itong mga demand zone. So in demand zone hanggang dito bumaba talaga siya, yan gusto niyang kunin yung pinakamababa. Okay, so ayan yung setup natin, kung makikita nyo. Simula dito, ilan yung trade ko? 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Hindi na pala. 4 lang. Kasi ito pang ngayong araw na to. Ito. 1, 2, 3, 4. So, I am always anticipating sa reverse na di ko napansin. May tina-target palang dito sa baba. Yung sinabi ko. Diba? 1 and 2. Okay, kasi ito na yung pinakang sa wiki, sa month, lowest high. So makikita natin dito, yan yung POC nya, oh. Ayan yung sell na yan. Ay, hindi pala, ito to C, itong red na yan. Pag galing dito, kaya hindi ko alam kung kanong araw yan. Kung makita nyo yung huge candle na yan, red candle. So nag-sell talaga siya kasi ito yung pinaka-POC niya pababa. So ayun guys, punta naman tayo sa gold. Sa gold naman,
buy yung sinet up ko dito. Okay. Buy ba or sell? I think sell kasi naka-red. So, nasa Tokyo session na tayo. Wait lang guys, ganito na yung mga bata. Pauwi na tayo guys. At nabutan tayo ng traffic dito sa Musafa. Mga makakalabas siguro ko after 5 minutes. So, ito yung aking buhay routine. Hello guys. So, nandito na ako sa bahay at ito yung aking breakfast. So, bali kanina uminom ako ng garlic with honey na ginawa ko para sa ating iwas sakit. And now it's 10:52. Kakauwi ko lang galing Musafa. Kita nyo naman traffic kanina. So, now, ang gagawin natin, we will review our trade dito sa tab kasi sa phone sobrang, alam nyo na, late. So, explain ko guys yung aking trade na ginawa. So, from here, di ba, nung nag-consolidate dito, I already have a sell limit that time. Friday, but I was also thinking na umakyat siya kasi nga 1, 2, pangatlo siya eh. So I'm also thinking na kunin niya tong high or ito. So ganun talaga guys ang market, you never know kung saan papunta, but if you stick sa strategy, okay, so kailangan natin siyang i-test. That's why nung nag-reverse nag-entry ako ng buy, I anticipating dito lang, and then it will come back. Kasi nga yung tawag dito, ang hindi natin napansin is I am already on below, okay, below price. So hindi siya umaakyat nung time na yun. Makikita nyo naman dito. So that's why our mistake. So if there's a consolidation, we need a breakout and then we enter for retracement. So ayun guys, ito yung aking bagong, delete na natin to, 1, 2, 3, 4. So 4 na losses yung natin nung nakaraan araw, and we gave us a loss na mabot tayo sa, tawag dito, sa 21,000 remaining balance. So now I enter in this area, and now I am anticipating a buy limit here, same price sa opening price, kasi nga it always come back sa opening price. Okay, so ang Tokyo, ang opening niya is bullish. Okay, kung makikita nyo naman, umakyat na siya dun sa first line na ginawa natin. Ayan, a second line pala paakyat. So we are anticipating na aakyat sa second line before bababa. So yun lang guys. After here, pag umakyat siya, we will looking for a sell, kasi nga now I think the market is going down. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, so ito nawala na to. So we will looking for a sell limit, kasi from here makikita nyo naman, i-close ko muna tong trading session para maliwanag. Okay, so from here I think yung session break kailangan nating dito liitan, sobrang laki. Ayun, so gawin na natin ng black
Para at least. Okay. So, ayan. Kung makikita nyo guys. Ito yung kanyang weak support. Kita ko sa inyo. Sorry. Ito yung kanyang weak support. Ayan. So, we are anticipating another sell. Go here. Kita nyo naman. It's possible na kunin niya lang yung 50%. 50 or mga 50 or 40% below this candle. Ayan. So, if this ones go sa pinakataas niya, sa price kung saan siya nag breakout, ayan, makikita nyo yung ladder na ginawa ko. So it's possible it will go here and then go down again. Ayan, kukunin niya to. Or else dito lang siya guys, and then it will go up again. Kasi I read an article na it repeat this one. As you can see, this one way back 2021 and 2022, and then after I think we will go here, and then kung makikita nyo dito umakyat ulit. Ayan, nag-bull run. So it's anticipating another bull run maybe. Ayan, makikita natin. So sa month niya, papakita ko naman sa inyo yung month. May month tayo eh. So mamaya na guys, we will check sa bit sa gold. Okay, so you can see guys, kung makikita nyo yung gold, as in naka-bullish trend talaga siya. Ayan, naka-BTC tayo. Ayan. Ayan. Nilagyan ko rin ng ano to, yung weak support niya. Ayan. Naka-day pala tayo. Ito yung day support niya. May kita nyo. We are anticipating na bababa muna to before akit ulit. Kung may kita nyo, yung kanyang candle is bearish. Okay. Ayan. Hindi rin, halos nag-neutral lang siya dito sa part na to. Makikita mo. So, I think meron akong naka-set na buy limit dito. Ayan. Nakasell pala ako dito guys. Nakasell na pala ako dito. So, ayan. Kasi nag-resist siya. So, nag-resist siya dito sa part na to. So, kung ito titingnan mo, consolidation price yan. Okay. But, trying to push up. Okay. So, maybe it will go down here. Okay. So, that's our kung makikita nyo, nakasell limit ako dito. Nakasell ako. Okay. So, yung trade ko pala dito guys na stop loss na. Ngayong umaga. Makikita nyo. Nandyan siya. So, history. Ayan. Stop loss na siya. Gold. Now, we'll down to 18,000 kung makikita nyo. So, we will lessen sa ating tawag dito. It's good for me para makastart tayo ng panibago. We will lessen sa lot size, and then after that, we will trade only if there's an entry. Okay. So, delete na natin to. Kailangan na natin talagang seryosohin to.
Hindi pa ba ako seryoso? 3 taon na. So, now, creating a supply zone. Okay, this is the demand zone, supply zone. So, for me, ba yan? Sorry guys. So, ayan, kung makikita nyo, may nakabayli. Ano ba to? BTC dito. Sorry. BTC. So guys, dito, we will just wait. Okay? Sa kanyang retracement. Okay? Retracement. Medyo choppy yung nasa consolidation siya, price. So nandito yan guys. Itong price na to. And here. Ayan. So if there is a break out here, it will possible na it will continue up, and then there's a possible here to continue down. So now we are in 1 hour. So punta tayo sa day. Nakikita nyo naman. Okay, pwede siyang pumunta ron. So we will set up a buy limit. Okay, we will set a buy limit. Ito tanggal. Kunin natin to from here. Then we go all the way here. Now, nandun lang sa 50% ng guys. 50% ng tawag dito, value. Okay? Ito yung opening price niya. Ayan, nasa 50% lang siya. So, we will set a buy limit here. Pabawasan natin to ng gawin lang natin ng 50. Okay? 50. So guys, ito yung ating buy siya. Hindi siya buy limit. Shit. It's okay. So, we will just rate this. We will buy limit sa, kung makikita nyo, 2910. 2910, and then we will put a buy limit. So ayun na guys, na-click natin to kanina, mali yung natin. So there's a buy limit here. Buy limit here, stop loss here, makita nyo naman, and there's a take profit here, up. So itong tawag dito, tanggalin natin to na stop loss na to. So we will put baba lang natin to dito. Taas natin to. Okay, so this is our stop loss and TP. Modify lang natin, and we will put ito kasi nag-enter tayo dito. Ayan, so we will have take profit and stop loss below. Ayan guys. So ang niya, stop loss niya is 2909. I-edit natin dito kasi nata yung matanda. Ayan, meron naman pala. Meron na. So ayan guys, we will wait
na lang ito later. Wala na akong ibang gagawin. So, I will update you kung ano mangyayari sa trade natin ngayong araw. So, wala na talaga akong kailangan galawin ka dito kasi pagka once na tumitingin tayo lagi ng chart, ayun, na ano siya. So, I am also thinking na i-uninstall ko yung aking trading view here. Okay. So, uninstall ko guys yung trading view ko dito para dito lang tayo mag-trade. Pagka anong setup natin dito, we will just wait for the result. Okay. So, ayan na guys. Wala na yung trading view ko dito. May kita nyo. And, I am thinking na ilagay ko yung MT5 pero kung ilalagay ko guys, hindi naman siya nakakonect. So, I think sa FBS ko na lang siguro yung nandito. Yung na demo. So, we will compare it sa trade natin. So, mag-aalmusal muna ako guys. Ito yung aking journey na kumbaga parang nahihirapan ako na i-maintain yung discipline kung ano pa man dapat i-improve ko sa sarili ko. That's why I'm documenting this journey. So, ayan guys, nakita nyo naman. I am very, I am very weak pa in terms of controlling my emotions and doing the necessary things to change kung ano yung dapat baguhin sa sarili ko to maintain those consistency and discipline. But anyways guys, ganun talaga. Lahat tayo may kanya-kanyang proseso na pagdadaanan and tayo yung may control kung paano natin yun i-overcome. So, I'll see you again later. Thank you for watching until now. So, I hope you finish this video later. Hello guys, welcome back. So, katatapos ko lang maligo. Simula kanina, nakauwi ako ng oras na alas 3 na siguro yon. Tapos nagpahinga lang ako, naka-idlip nga ako. Tululaway pa nga ako eh. So, eto, nasa chart ako ngayon. And our entry kanina na dalawa is na SL. Okay? So, we're down to 10. Let's just see. So, ayan, nice against the light mga. Dito tayo. So, kung makikita nyo, yung aking is isa lang yung TP. 55 sa Coinbase. So, the rest is SL. 11 ngayon tayo ngayon. I-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 14. So, sa 14 na to guys, ang entry niyan is isa lang. Kumbaga, nag-entry ako ng isa and then isa nag-add lang siya. So, that's why pagka once na SL yung isa, parang na-SL na siya lahat. So, ayan kung nakikita nyo naman, yung aking balance is 10,916. Okay? So, this is my kumbaga entry now. Okay, nag-sell limit ako dito and dito. So, na-trigger siya. Nag-lot size tayo dito ng ano na lang. May mali pala ako dito sa paglagay nito, guys. Dapat pala ilalagay mo yung account size mo. And then, ang lot size, okay? And then, kung ilan lang i-raise mo. And then, yung entry price. Okay? And then, automatic pagka, pwede mo nang i-check or ilagay yung tawag dito. Stop loss and entry. Yan siya. So, kanina ko lang na-discover pag click ko, tinignan ko yung settings niya. So, that's why, ito, pag plot ko kanina, automatic na siya. Nandito na yung kanyang SL. Kung makikita nyo SL. Pero nandito sa taas.
'di ba? So naka 1:6 ratio to. So ayun guys, we will see this one. Sa gold naman tayo. Ayan. May blood din akong isa dito. Kung makikita nyo. Kasi alam nyo naman ang gold at saka is galawan isa lang. So nag-ranging lang siya dito sa price na to. Kung nakikita nyo. Lumabas lang. But still, lumalabas lang siya ng konti sa taas. So there possibility na ito triple bottom siya. Di ko alam kung didiretso siya sa baba or tataas. Di natin alam. But nasa ano siya, nasa baba siya ng opening price. So yun lang guys. Tandaan niyo yung aking tawag dito, aking balance 10,916. So we will see kung ano yung magiging improvement ko pagka sa ganitong size. So we will explore pa a lot. We take this as a loss. Sa business ganun talaga, may mga losses. So pag-aralan natin na maging accountability tayo sa mga actions na ginagawa sa pagti-trade. So ayun guys, nakita nyo naman yung ibinaba ng ko. Kasi dapat pala yung account size, lot size, ilalagay mo kung magkano yung lot size mo, and then ilalagay mo yung risk mo na risk reward ratio ng ng entry mo. So doon tayo nagkakamali, but at the same time, at least nagkamali tayo, we know na. So ngayon guys, we're down to 10k lang. So punasan natin yung ating kasi parang ang labo ko. Ayun. So ganun talaga guys. Habang nag-aaral tayo, we acknowledge the mistake sa mga actions na ginagawa natin. So hindi naman tayo nagre-rush. Sabi ko nga, yung emotional natin kailangan natin i-manage kasi hindi pwedeng ma-attach tayo dun sa market. So ako, pinag-aaralan ko din yon. Marami pa akong i-develop sa sarili ko. Yung patience ko, yung consistent, yung emotion ko. So ganun talaga. But we need to master that things. So for us to be able to master one thing, dapat consistent natin gawin. Okay? We acknowledge our mistakes. So mag-iftar na guys. Alam ko tatawag na sila sa akin. Ngayon, I don't feel discouraged, but I feel hurt. I accept that. I feel hurt something na fighting my own. Okay? So, yun ang mahirap dito sa sitwasyon na yung kalaban mo lang yung sarili mo. But at the same time, siya, exciting. Kasi yung proseso, kung paano mo labanan yung sarili mo is interesting, diba? Interesting talaga siya para sa akin. I don't know sa others. But, I'm seeing this is a long-term process. Hindi kasi ako hindi ko iniisip na madalian lang to. So, ang iniisip ko lagi is mahaba pa yung proseso ko. Because God can, give you a miracle na sa 5 years na consistent mong ginagawa and one day lang, di ba? Binigay sa iyo kung ano yung gusto mo. So, ayun lang guys. I hope na may nakuha na naman kayong value or something lesson sa ganitong sitwasyon. And thank you for liking and subscribing in my channel. I'll see you in the next video. Have a great day.